Good day everyone! Welcome to Hot TV, the RH Bill Special. Pero bago tayo magsimula, akin muna ipapakilala ang aking bagong co-host na si Ramjan. Salamat, Anjing. Narito ako ngayon upang makisaw-saw sa inyong mainit na balitaktakan patungkol sa RH Bill. Pero ano nga ba ang RH Bill? Sa tulong ng aking co-host na si Ramjan, sa kanyang panayam sa taong bayan, malalaman natin ang kanilang saloobin patungkol sa RH Bill, kung sila nga ba ay sang-ayon o di sang-ayon tungkol dito. Ngayon atin na itong tunghayan. Nandito po kami ngayon sa San Diego Elementary School upang alamin ang mga panig ng mga guro, ng gulang at ng mga iba't ibang klase ng tao na narito. Dahil yan ay labag sa Diyos. Pero, sa isang banda, okay din kasi malilesen yung population ng ano. Kaya lang, siyempre, kung maisip kang tao, bago mo gawin yung ano, alam mo na responsibilidad yun. Baka sa ating batas. Sang-ayon na sang-ayon. Bakit po? Aba, ang hirap-hirap ng buhay. Kailangan mo maghanap ng marami. Hindi mo na mapakain. Ha? Wala nga tayo kasi marami ng pakain na hindi na. Kaya ko nga, isa lang yung anak ko na pinakakain. Dapat lang na ano na ipasa na yung RH bill na yan. Kasi para rin sa kapakanan yung mga kabataan yun. Pagdating ng araw. Sa akin naman kasi, hindi ko alam kung antay ako o pro ako kasi 5 anak ko eh. Hindi naman ako nagagamit ng contraceptives doon. So, basta sa akin, kamot na kung dadating, mabubutis, kukunin ko. Pag hindi, wala na. Yun lang yun sa akin. Hindi ko makakung pro ako o antay ako. Basta sa akin lang, kamot may ang dadating, kung mabuntis si Mrs., tuloy. Pag hindi, wala rin. Ilan lang bro ako dahil yung ano naman nila, tawag nito, yung purpose nila for the goodness ng mga nanay. Diba? Kasi hindi naman talaga tama na yung nanay yearly magbubuntis, mga anak. So affected din yung health ng mother. Kaya mas maganda na isulong yung RH Bill. Salamat po. Para ano, kasi bang hirap na ng bansa natin, laki na ng populasyon natin. Ibang bansa, di ba? Tulad sa Amerika, 2-3 lang sila, kaya ang asenso ng ano nila, bansa. Sa atin, di ba? Hindi naman kayo pag-aralin, anak paraan. Hindi naman kayo pakainin. Abor. Salamat po. Salamat po. RH Bill. Pro po ba kayo? Antay po doon? Tapos bakit po? Ano, hindi ko tuloy maintindihan. Dati pro. Dati antay, ngayon pro. Kasi ano mahirap yung maraming anak. Diba? Mahirap magpalaki, mahirap magpaaral. Hindi mo pwedeng anak-anak ng anak, tapos hindi mo pakakainin at paaralin. Kaya kailangan meron talagang bill para makontihan yung anak, malimitahan yung anak sa loob ng bahay. Ano naman, dapat na kaya lang hindi naman pwede, no? Pwede na yung mga contraceptives, pero lang yung abortion. Kung halimbawa nandyan na yan, kailangan ilabas na. Walang abortion, dapat yung RH bill na yan. Grabe Mare, napakahitig sa kalaman ng iyong panayam sa taong bayan. Pero ano nga ba naging takbo ng iyong panayam sa taong bayan? Ano to, ayos naman ito. Kasi nga lang aking napansin habang kami nakikipag-usap sa kanila, mayroon madalas maraming tao na kung saan ay hindi alam o hindi nalilinawan kung ano nga ba ang RH Bill. Kaya para sa kanila impormasyon, narutunghayan natin si Dr. April Pacaira from St. Luke Medical Center. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Dr. April Pacaira, isang espesyalista. Nandito ako upang i-discuss sa inyo kung ano nga ba ang RH Bill. Ang RH Bill, ang Reproductive Health Bill, ay isang bill na gustong ipasa o pinag-uusapan ngayon sa Kongreso ng Republika ng Pilipinas. Ang batas na ito ay naglalayong maging accessible para sa lahat
o para hindi na kailangan ng mga prescription something para mabigyan ng mga contraceptives ang mga babae, mga lalaki. Maaari rin itong sa maternal care para maging accessible sa lahat. Ito rin ay naglalayon din na ituruan ang mga kabataan para sa sexual education para mamulat ang kanilang mga isipan habang sila ay mga bata pa lamang kung ano nga ba talaga ang RH bill o ang reproductive health. So, sa kasalukuyan, meron itong dalawang parang sections. Ang una, ang section 4344 na naglalayon na ipalaganap kung ano ba talaga ang kaalaman ng RH bill o ang mga developments para magkaroon ng sariling pondo para dito. Ang pangalawa naman ay ang Article 2378. Ito naman yung pinaka-naglalayon na talagang magpasa na ng mga panibagong batas, ng mga panibagong mga curriculum, mga ganung bagay upang palaganap o maipaalam sa lahat kung ano nga ba ang reproductive health. Maraming salamat, Dr. April Pacaira. Pagkatapos nating malaman kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng RH Bill, maraming mga issue ang umusbong kasabay nito. Nandiyan na ang pro-RH Bill at anti-RH Bill. Sa likuran namin, nakikita nyo ang isang grupo ng kabataan na nagpoprotesta laban sa RH Bill. So, napakinggan po natin ang saloobin ni Mang Jose at makikita naman po natin talagang hindi siya sang-ayon dito. Dahil sa kanyang nag-aalab na damdamin, Sumisigaw na puso tungkol sa RH Bill. Para suportahan ng kanyang saloobin ukol dito, nandito po ngayon sa studio si Mang Jose. Pasok! Mang Jose! Mang Jose! Ibasura niyo ang RH bill! Kumalma ka muna, Mang Jose! Nasa talk show po kayo, wala po kayo sa rally. Ibasura niyo! Umupo muna kayo. Ibasura niyo! Umupo muna kayo. Ibasura niyo! Umupo muna. Yan. Oh, Mang Jose, ano nga meron sa RH Bill? At bakit ayaw nyo ito? Kasi sa RH bill, papasok din yan ang abortion. Abortion? Ikaw ba ate, nagpa-abortion ka na? Mang Jose naman! Dalaga pa po ako! Single at ready to mingle! Siguro, pwede kitang ligawan. Mang Jose, napakatandaan nyo na po! Batang-bata pa po ako. Kuya naman ang dahilan na Dr. Mentor, hindi naman napag-aaral. Kaya, hindi mo marinig yun? Huwag niyo akong ginaganan. Basta antay pa rin sa RH bill. Wala akong magagawa! Magbabalik po ang Hot TV! Hot TV.